Sa mga mananampalataya ko. 교회에서 정말 내가 마음에 들어하는 이성을 만났어. So, halimbawa, natagpuan mo ang isang babae o lalaki na nagustuhan nyo. 너무 만나고 싶어. So, parang gusto mo siya i-try. 그때 야, 하나님께서 너를 만나게 하신 거야. Pero that time, ito yung sinabi ng Diyos, alam mo ba, ang Diyos, hinayaan niya ako makilala ikaw. 내가 하나님께 기도했더니 너를 만날 수 있도록 하나님께서 이렇게 만남을 허락하신 것 같아. Sa tingin ko, ito yung pinahintula ng Diyos sa akin para makilala ko ikaw dahil nanalangin ako sa Diyos. 내가 만나고 싶어하는 욕망을 갖다가 하나님의 이름을 갖다 껴놓은 거예요. So, gamit ng dahil sa desire mo na gusto mo siya makilala at lumapit, ginamit mo yung pangalan ng Diyos. 그러면 설득이 될까? Dahil akala niya, mag-persuade niya yung tao na ito kapag ganun. 그런데 하나님이 정말 하나님의 뜻이 만나게 하셨다라는 그 확신은 어디서 온 거예요? Pero saan kanila yung kasiguraduhan mo na siya ang taong hinanda ng Diyos para makilala mo siya? 성경을 통해서 왔나요? Makinuha ba natin ito mula sa Biblia? 내 감정의 욕망에서 온 거예요. Hindi po kundi ito yung sariling nais mula sa iyong damdamin. 예를 들면 이제 그런 표현이라는 겁니다. So halimbawa, ito po yung mga expressions na gamit ko. 제가 유튜브 영상을 봤는데 너무 화가 나는 영상을 봤어요. So meron akong isang YouTube video na napanood ko na sobrang nagalit ako dyan. 11조는 구약에서 폐기되는 법이기 때문에 11조를 드리지 않아도 괜찮다라는 이야기였어요. Ito po ang isang video tungkol sa offering. Dahil wala namin visa yung offering sa Old Testament, kaya hindi na daw kailangan magbigay ng tithes sa panahon natin ngayon. 어떤 목사가 더 이상 11조를 드리는 것은 성경적이지도 않고 하나님이 기뻐하시지도 않는다라고 주장을 하는 거예요. May isang tao, isang pastor na sinasabi dahil hindi siya biblical, hindi na siya na-apply sa panahon natin ngayon, kaya dapat hindi natin magbigay ng tithes sa Diyos. 근데 저도 영상을 봤고 우리 윤지영 목사님도 그 영상을 본 거예요. So ako, napanood ko na yun, tapos si Pastor Yuni ko, napanood niya yun. 약속하진 않았지만 같이 거기다가 글을 넣은 거죠. So hindi po kami nagsabi sa isa't isa or napangako, pero both of us nag-comment kami doon. 그렇게 틀린 것을 가지고 성도들에게 영향을 미치면 안 된다. Sinabi namin doon na gamit ang mga maling kwento na ito, dapat hindi mo i-influence ang iyong church members. 굉장히 위험한 것이다. Masyadong delikado yung mga sinasabi mo. 그랬더니 그분이 저한테 답글을 남겼어요. Kaya nag-comment naman ulit yung may-ari ng video na yun sa akin. 저보고 거짓말하고 있다는 거예요. Sinabi niya sa akin, ikaw ang nagsisinungaling. 하나님은 어떤 감사로서 드리는 11조도 받지 않으신다라고 얘기를 하는 거예요. Dahil sabi ng pastor na yan, ang Diyos hindi niya tatanggapin ng kahit anumang yung mga offerings, kahit anumang pasasalamat ay nandoon. 11조를 드린 사람이 감사함과 기쁨으로 11조를 드린다고 해도 하나님은 절대 받지 않으신다. Kahit ang tao na yan, binigay niya yung offering kasama ng buong pasasalamat sa Diyos, hindi daw yan tatanggapin ng Diyos. 그게 여호와 이름을 망령되이. So yan po yung nakakabuluhan sa pangalan ng Diyos. 하나님의 뜻과 하나님이 계시하신 그 말씀을 모르고 그냥 하나님은 이럴 거야 라고 해서 단정지어서 하나님의 속성과 하나님의 말씀과 그릇되게 가르치는 것들, 이런 것들이 여호와 이름을 망령되이 하는 것이죠. Dahil hindi niya alam kung ano yung totoong nais ng Diyos ang kanyang nalulunod sa lahat ng mga kahulugan na sinasabi niya, pero basta sinabi niya lang na yan ay ayaw ng Diyos, hindi natanggapin niya. At yan po yung yan yung kapulungan sa pangalan niya. 그 사람의 답글을 보니까 많은 사람들이 너무 좋아하는 거예요. Pero nung nakita ko yung ibang comments sa video, napakarami ng tao na gustuhan sa sinabi ng pastor. 교회에 헌금을 안 해도 된다고 하니까 많은 사람들이 좋아하는 거예요. Maraming tao na gustuhan sa video na dahil sinabi niya na hindi natin kailangan mabigay ng offering sa church. 어떤 사람은 이 시대의 진정한 목사님이시라면서 Pero yung mga tao na pinuri niya yung pastor na siya yung tunay na pastor sa panahon natin ngayon. 사람이 듣기 좋은 말로써 비성경적인 것들을 가르치는데 거기에 하나님의 이름을 껴놓는 거예요.
Kaya tinuturo niya po yung nang-biblical na bagay sa mga tao dahil masarap ito pakinggan. Pero ginamit niya pa rin ang pangalan ng Diyos. 이런 모든 것들이 여호와의 이름을 망령되이 일컫는 것입니다. So yan po, lahat ng mga bagay na ito ay gagamitin ng pangalan ng Jehovah sa walang kamuluan na bagay. 우리가 말씀에 대해서 무지하면 내가 바르다라고 주장한 것들이 여호와의 이름을 망령되이 일컫는 행위로 나타날 수도 있어요. Kaya kapag wala po tayong kaalaman sa mga bagay na ito, maaari po tayo gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kamuluan na bagay. 그래서 우리는 끝까지 하나님에 대해서 알아가는 것에 대한 은혜를 구하고 성경을 보고 공부를 해야 돼요. Kaya mapatuloy po tayo manghingi ng biyaya at mag-aral at magbasa ng Biblia ito hanggang buhay para hindi natin gawin yung mga maligagay. 그리고 하나님의 이름을 조롱하거나 경박하게 말하는 것을 금지합니다. Sabi ng Diyos na bawal ang pag-uuya or mag-aang pagbanggit sa pangalan ng Diyos. 아니 왜 이상한 일이 생기면 사람들이 하나님의 이름을 들먹이죠? So bakit kapag isang nangyari na hindi maganda or something weird, bakit ginamang nila ang pangalan ng Diyos? 여기 OMG 없나요? OMG? Ay, hindi po kasama doon yung OMG. 3번. Number 3. 아 이거죠? Yes. 그러니까 오 마이 갓 이거를 하나님의 이름을 그냥 내가 놀라거나 왜 이래? 이런 데 써먹는 거예요. So, yung expression na, oh my God, yan, ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa every time na nagulat ka or may isang nangyari. 그리고 왜 승질나는데 Jesus Christ 하는 거예요? Pero every time nagalit ka or naiinis ka, bakit sinasabi natin ng Jesus Christ? 막 뭔가 화나는 일이 나타났을 때 막 그렇게 욕하는 것처럼 지저스라는 단어를 쓰기도 해요. So, nung isang nangyari na sobrang nagalit ka, naiinis ka, bakit ginagamit mo yung pangalan ni Jesus na sa halip ng mga mura? 우리가 하나님의 이름은 경외함으로써 우리가 섬기는 이름인 거예요. Dahil ang pangalan ng Diyos, ginagamit natin po siya bilang paglilingkod sa Kanya habang pinupuri natin siya. 내 목적이나 내 감정을 표출하는 의미로서 쓰여지면 안 된다는 거죠. Kapag hindi natin po gamitin ang pangalan ng Diyos upang i-express natin ang ating damdamin o sa mga pangyayari. 그래서 경박한 신앙 고백, 하나님의 이름을 가볍게 사용하지 말아라. Kaya bawal mo gamitin ang pangalan ng Diyos o magitin ang pangalan ng Diyos na mag-isa mag-aang paraan. 그리고 성경을 자기 이익을 위해서 왜곡하는 자들이 있어요. At ano din po mga tao na baluktot niya ang kasulatan para sa kanilang sariling pakinabang. 그 성경 말씀의 뜻을 왜곡되기 전해서 자기가 원하는 내용들을 전달하기 위한 수단으로 삼는 사람들이 있어요. So, meron po mga tao na ginagamit ang Biblia, ang kasulatan na ito para sa kanilang sariling pakinabang at binabaluktot nila ito. 자, 뭐 예를 들면 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라 그 구절을 다 알고 있지 않습니까? Di ba po, meron tayong verse, I can do everything in whom strengthens me. 그 의미가 뭐예요? So, ano po bang ibig sabihin nito? 그 말씀의 의미가 뭡니까? Ano po ba yung meaning sa loob ng verse na yun? 한번 대답해 볼래요? So, can you answer that question? Di ba po, ano ba yung ibig sabihin na verse na I can do anything in Christ who strengthens me? 우리 하나님을 섬기는 것. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. So, kaya po yung lahat ng mga bagay sa loob niya, nabibigay na lakas sa akin. 하나님을 섬기는 것입니까? So, yan po ba yung pag-ikot sa Diyos? 네, 그리고 또 다른 Then, ibang sagot naman po. 네, 너네. Para sa akin yung Philippians 4:13 ay pagdedepende sa kalooban ng Diyos. Hindi siya advance na kaya mong gawin lahat, kundi kaya mong tanggapin mo yung kalooban ng Diyos. 목사님께서는 이제 하나님의 뜻과 하나님 안에서 모든 것을 해내야 한다. 내가 스스로 할 수 있다는 것이 아니라 하나님의 힘을 구하고 그 힘으로 해야 하는 것이다. 자, 그 한 구절만 보면 그렇게 해석이 가능해요. So, maaari natin po mag-interpret ng ganyan kapag tingnan po tayo sa verse na yun. 그런데 사도 바울이
그 구절을 쓴 의미는 다른 이유예요. So, pero iba po yung yun eh, iba po yung kahulugan na meron kay Pablo nung sinulat niya ang verse na ito. 사도 바울이 로마 감옥에 있을 때에 빌립보 교회 성도들이 헌금을 모아서 사도 바울에게 보냈습니다. So, nung nakakulong po si Pablo, nag-ipo po yung mga Pilipod ang mga offering tapos pinadala niya ito kay Pablo. 거기에 대해서 너무 감사한 마음과 빌립보 교회 성도들에게 전할 내용을 가지고 다시 빌립보 교회로 편지해서 보내죠. Kaya kasama ng pasasalamat, kasama ng mga salita na ibabahagi niya sa mga Pilipo, sinulat niya po ang iham tapos pinadala niya ito ulit. 자, 그때 빌립보 교회 성도들이 사도 바울에게 헌금을 보냈잖아요. That time, ay yung mga taga-Pilipo, binigay nila po yung offering kay Pablo. 거기에 대해서 사도 바울은 무엇이라고 얘기하냐면 나는 가난해도 괜찮고 그리고 부유해도 괜찮아. So ano po ba yung sagot? Ano po ba yung tugon ni Pablo tungkol doon? Ibig sabihin niya, okay lang ako kahit mahirap man or mayaman man. 나는 어떤 상황에서도 자족할 수 있는 것을 배웠기 때문이야. Ang ito ay dahil natuto ako paano maging masaya at masatisfied kahit anumang sitwasyon yun. 그 어떤 상황이라도 나는 괜찮아. Kahit anumang pangyayari man yun or nangyari sa akin, wala yung problema. 그렇기 때문에 나는 너희의 헌금을 의존하지 않아. Kaya hindi ako ma-rely sa mga offerings na binigay niyo sa akin. 그런데 이 헌금은 너희들이 정말로 하나님이 기뻐하시는 제물로서 드림받은 것이다. Pero sapat na yun kapag binigay niyo ang offering na ito bilang offering sa Diyos. 이 흐름 속에서 나온 거예요. So sinabi niya po ang salita na ito sa loob ng flow nito. 나는 너희의 헌금을 의존하지 않아. 내게 능력 주시는 자 안에서 나는 모든 것들을 감당할 수 있는 그것을 배웠기 때문이야. So hindi ako ma-rely sa mga offering na binigay, hindi ako mapaasa sa mga offering na binigay ko sa iyo, binigay niyo sa akin dahil natuto ako paano maging kontento at manatili lang sa Diyos. 그 구절이에요. So yan po yung kahulugan nito. 그런데 많은 분들이 잘못 가리키면 야, 너한테 능력 주시는 자 안에서 모든 걸 할 수 있으니까 힘내. 잘할 수 있어. 도전해. 이렇게 얘기합니다. Pero marami po mga pastors na mali ang tinuturo nila sa mga membro na dahil ang Diyos namimigay ng lakas sa iyo. So kaya mo yan, sana magkaroon ka ng bagong galang para magdalaw. 하나님의 말씀을 왜곡해서 가리키는 이런 모든 것들 또한 여호와의 이름을 망령되이 일컫는 범위 안에 속하는 것이다라는 것을 이해할 수 있어야 돼요. Kaya dapat maaari po natin maunawaan na kapag i-distort natin po, kapag pagtun natin ang salita ng Diyos sa ibang paraan, sa ibang kahulugan, yan din po ay kasama sa gawaing walang kabuluhan ng pangalan ng 자, Diyos. 우리가 요한일서 3장 8절 말씀 누구나 잘 알죠? So, alam natin po ang 1 John chapter 3 verse 8. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하게 하십니다. Ang dahilan na nandito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang narapaabulin sa Tamas. 그 말씀의 의미가 뭘까요? So, ano po ba ang kahulugan ng salita na ito? 우리가 잘못 이해하면 그래 사단을 꺾어야 되겠구나. Mali natin isipin, kapag meron tayong maling ginawa, dapat iwasakin natin ang ginawa ng Diablo. 그리고 예수님께서 사단을 꺾으신 왕이 되시는구나. At si Jesus pala, siya yung naging hari na wasak sa gawain ng Diablo. 그런 어떤 말씀으로서 이해할 수 있어요. Mali natin po intindihin sa ganitong kahulugan. 근데 앞에가 중요해요. Pero mas mahalaga po yung previous verse dito. 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하나니 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하게 하십니다. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. 이것은 하나님의 백성이 이제는 예수 그리스도의 거룩하심의 옷을 입고 죄를 짓지 않는 인생으로 살아가는 것에 대하여 말씀하고 있는 거예요. Ang ibig sabihin ng verse na ito, ang mga tao, mga anak ng Diyos, nakasuot po sila sa damit ng kabanalan ng Diyos at mabubuhay na po sila ng walang kasalanan. 보세요. 자, 아담의 죄, 그 원죄가 우리에게 전가되었죠. Di ba po, ang kasalanan ni Adan, ang original na kasalanan, ito din po ay nangiba sa akin. 그리고 그 죄가 누구에게 전가되었습니까? 예수 그리스도께 전가되어서 우리의 모든 그 죄를 대속하셨단 말이에요. So, kanino po nalipat ba ang kasalanan na ito? Ito ay nalipat kay Yesu Cristo at binayaran niya po, tinubos
tinubusan niya po ang lahat ng ating kasalanan. 그래서 구약에서 제사를 지낼 때 제사 드리는 사람이 제물에다가 안수하면서 내 죄를 고백하고 그 죄를 전가시켜서 죽음으로써 그 죄를 대속을 받잖아요. Di ba po sa Old Testament naman po, ang tao nito, nilalagay niya ang kanyang kamay sa handog at manalangin po siya para malipat ang kasalanan na ito. 마찬가지로 예수 그리스도께서 우리 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 죽으신 거예요. Parehas din po na si Jesus, siya po ang nabayaran, kinuha niya po lahat ng ating kasalanan natin at siya ay namatay. 그러면서 예수 그리스도의 의가 우리에게 전가된 것입니다. At sa langitan dito, ang katuwiran ng Diyos ay nalipat din sa atin. 그래서 우리를 의롭다 여김을 받은 자가 되게 하신 거예요. Kaya tayo ay tinatawag na matuwid sa harap ng Diyos. 그래서 그리스도의 의가 전가된 사람은 그리스도의 의를 이루는 삶을 살아가는 거예요. Kaya ang mga tao na katanggap na ipataw ang katuwiran ng Diyos, mabubuhay sila bilang matuwid. 우리가 십계명을 통해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 모든 시작이 그리스도의 의가 전가되었기 때문에 가능한 겁니다. So, maaari po natin mahalin ang Diyos, ibigin ng Diyos ang mahalin ang ating kapwa katulad na sinabi sa Ten Commandments dahil tinanggap po natin ang katuwiran ng Diyos. 그래서 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하신 것인데 우리가 이제는 더 이상 죄를 짓지 않고 그 의를 따라 살아가는 삶이 되게 하셨다는 거예요. So, kaya the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Pero dahil nasa atin na yung katuwiran ni Jesus, kaya mabubuhay din tayo ayon sa katuwiran na ito. 단순히 예수님께 사랑을 꺾으셨어 그런 메시지는 아니에요. So, ang verse na ito, hindi lang basta simplang mensahe na si Jesus nawasak sa kapangyarihan sa ginawang diablo. 예수님의 왕권은 사단을 꺾으신 것에서 끝나지 않아요. Dahil ang otoridad ng Diyos bilang hari ay hindi natapos sa pagwasak ng ulo ni Satanas. 예수님의 왕권의 본질은 자기 백성을 통치하시고 다스리시는 왕이 되셨다는 거예요. Kundi ang esensya sa paghahari ni Jesus ay hindi lang pagwawasak ng ulo ni Satanas, kundi mamumuno at mamamahala sa lahat ng salibutan na ito. 그것이 예수 그리스도의 왕되심입니다. So yan po yung paghahari ng ating Yesu Cristo. 그래서 그리스도의 의가 우리에게 전가되어서 그의 의를 이루는 그의 의를 따르는 삶을 살게 하시는 것이 예수 그리스도의 왕권이에요. Kaya dapat tao po ang nasa atin na ang katuwiran ni Yesu Cristo at mabuhay ayon sa katuwiran at ayon sa pumuno ng ating Jesus na hari. Yan po yung tunay na buhay. 그래서 우리가 하나님의 뜻을 온전히 알고 따라갈 수 있도록 예수 그리스도께서 선지자로서 우리에게 말씀을 알게 하시는 거예요. Upang lubos na maintindihan, maunawaan natin ang salita ng Diyos at kanyang kaloob, pumunta si Jesus, ginawa niya pong trabaho bilang propeta. 우리가 구원의 길을 배웠겠지만 예수님은 단지 하나님과 만나는 길이 되신 선지자가 아니에요. So, lahat dito na tutunan po natin ang way of salvation, pero si Jesus hindi lang po siyang simple propeta na nagbigay ng daan patungo sa Diyos. 우리에게 하나님의 말씀을 들어 그 말씀을 깨닫게 하심으로써 우리를 다스리시고 통치하시는 왕과 선지자의 역할들을 가지고 계신 분이 그리스도라는 거죠. Kundi siya po ay si Kristo na may titulo at kulin bilang propeta at hari na sa magitan niya po binigay niya ang salita ng Diyos sa atin at siya po yung natutulong para maunawaan natin ang kanyang salita. 하나님과 만나는 길이 선지자의 직분의 역할이 아니에요. Dahil pagiging daan patungo sa Diyos, hindi po yan talaga ang tungkulin na meron sa propeta. 하나님과 만날 수 있도록 길을 여신 것은 제사장 되신 예수 그리스도의 역할인 거예요. Dahil ang tungkulin na ibinusan niya po ang daan patungo sa Diyos, hindi yan ang tungkulin ng propeta, kundi it's actually the priest. 선지자 되신 예수 그리스도께서 우리에게 하나님의 말씀을 들어 깨닫게 하시는데 그것을 누가 이루어 가시냐? 내 안에 계신 성령께서 이루신다는 거예요. So, na si Yesu Cristo, ang ating propeta, narinig niya po ang salita ng Diyos at tinulungan niya po tayo upang maunawaan natin ang totoong kahulugan nito. Pero sino po ba yung natutulong dito? Siya ay si Banal na Espiritu. 하나님의 말씀을 따라 그 말씀에 순종하며 하나님의 통치를 받는 백성이 되게 하신 그 역할이 제사장 되신 그리스도라는 거예요. At ito naman po ang tungkulin na bilang propeta at bilang pari na si Yesu Cristo na pagkatapos na una natin ang salita ng Diyos, pinagabayan po niya po tayo para mabuhay ayon sa salita niya. 우리 죄를 대속하시고 하나님과 화목하게 하신 거예요.
Siya po yung natubos sa ating kasalanan at nagkaroon tayo ng kapayapaan sa relasyon natin ng Diyos. 아버지께서 나와 하나가 된 것처럼 저들도 아버지와 하나가 되게 하옵소서. 그것이 제사장 되신 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 일이라는 것이죠. Katulad na ako'y nakaisa sa Diyos, sana sila din ay makaisa sa Diyos. Yan po yung ginawa ni Yesu Cristo na pari doon sa cross. 제가 이 말씀을 드리는 것은 우리가 성경을 이해할 때에 하나님께서 계시하신 그 뜻대로 우리가 바르게 알고 깨닫는 것이 너무 중요하다는 거예요. Ang dahilan na sinasabi ko po ay dahil napakahalaga na mabuhay po tayo ayon sa inahayag ng Diyos sa atin. 그러지 않고 내가 내 아는 지식 안에서 이게 하나님의 뜻이야 라고 주장하는 것들이 여호와의 이름을 망령되이 일컫는 행위가 될 수 있다는 것이죠. Dahil kapag ayon lang sa ating kaalaman gamit ng ating kaalaman na sa ating ulo tapos sasabihin natin ito ang sinabi ng Diyos, yan yung maaari, yan yung gagamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabulong bagay. 네, 사기명입니다. So ito po ay pang-apat na utos. 안식을 기억하여 거룩히 지키라. So lagi palabas at laban para sa ating araw ng pamahina. 자, 안식일은 단순히 쉬는 날이 아니라 하나님께 드리는 구별된 날입니다. So ang Sabbath day, hindi lang po siya simple resting day, but ito ang binubukod na araw para sa 그리고 Diyos. 인간은 6일 동안 일하고 하루를 하나님께 드림으로써 창조 질서를 따르도록 명령하신 것입니다. Ay pinagutos na ang tao ay gumawa ng 6 na araw at ihandog ang isang araw sa Diyos at isunod sa kaayusan ng kanila. 그리고 안식일은 사람을 위한 날이 아닌 하나님을 위한 날입니다. Ang Sabbath ay araw para sa Diyos, hindi araw para sa tao. 우리가 쉰다는 것은 하나님께 다시 초점을 맞추는 행위입니다. Ang ating pamamahinga ay paghahanda muli ng ating focus sa Diyos. 안식일의 기원은 멈추다, 서다라는 것에서 기원합니다. Kaya ang pinagmula po ng ating Sabbath day ay simula sa tumigil or mapanghinga. 하나님께서 6일 동안 창조하시고 7일 마지막 날에 쉬셨던 그 창조의 질서에서 시작된 것입니다. Ito po ay nagmula sa kaayusan ng kaayusan ng pagkalikha na nagtrabaho po siya at nalalasi siya ay napahinga. 하나님께서 그 시간을 구별하셔서 거룩하게 하시는 것입니다. Kaya pinaghiwalay, pinatulan ng Diyos ang araw na yan ay pinatawag para niya ito. 유대인들은 하루의 첫날을 일요일로 봤기 때문에 그들에게 있어서의 안식일은 토요일이 되었었죠. Dahil yung mga Hudyo naman po, dahil nagtrabaho sila on Sunday, tapos kaya yung Saturday nagiging Sabbath day nila. 그런 어떤 율법을 따라서 유대인들은 안식일을 지켜왔습니다. Kaya habang sumusunod sa kautusan na yun, yung mga Hudyo, ganito yung naging itsura ng kanilang 그들의 buhay. 삶의 내용들을 들어보면 그 안식일을 굉장히 구별해서 지켰던 내용들을 흔적들을 우리가 확인할 수 있습니다. Pero kung tingnan natin po sa kanilang buhay, makikita natin na pinatupad nila at pinag-alala nila palagi tungkol sa kahulugan ng Sabbath. 우리가 네 번째 안식일의 핵심에 대해서 보도록 하겠습니다. At pang-apat na maputingnan natin tungkol sa core messages of this Sabbath. 하나님께서 정하신 나를 거룩히 지키는 것입니다. Kaya pagkakakabanan na sa araw na itinagda ng Diyos. 안식일은 휴식이 목적이 아닙니다. Dahil ang layunin po sa ating Sabat ay hindi yung pahinga. 그리고 여가 생활을 즐기기 위한 날도 아닙니다. At hindi din po ito araw para ma-enjoy natin ang ating entertain sa araw. 안식일은 하나님께 구별된 시간으로 드리는 것입니다. Kundi ito pa yung walay oras na binigay natin sa Diyos. 예배를 드리는 날로서 우리가 지키는 것이죠. Ito pa, kinikip natin po siya dahil ito ang araw na bibigay tayo ng worship sa Diyos. 그것이 안식일에 구별된 시간으로 드리는 첫 번째 목적입니다. Yan po yung unang layunin na ibibigay natin ng binubukod na oras sa Diyos. 그래서 안식일의 가장 중요한 의무는 예배입니다. Kaya ang pinakamahalaga po sa ating Sabbath day, ang ating obligasyon ay ang worship. 그리고 육체적 쉼이 두 번째 목적입니다. At pangalawang purpose naman po ay ang ating paghinga sa physical. 종과 가축까지 쉬는 날로 정하신 것은 육체 노동에 대한 하나님의 선물이라는 Ang 것입니다. dahilan na ginawa niya po ito bilang araw na pahinga sa pati yung tao sa hayop ay para makahinga po tayo sa physical. 그리고 영원한 안식을 예표하는 것입니다. At ito din po yung anito na walang hanggang kapahinga. 장차 올 천국의 안식을 보여주는 예표인 것입니다. Ito po yung anito na papakita sa larawan na langit na darating. 그래서 존 칼빈은 하나님은 인간이 정기적으로 자신을 예배하도록 시간을 구별하셨다라고 이야기하고 있습니다. Kaya sinabi ni Calvin na itinukod ng Diyos ang oras upang ang tao ay regular na sumamba sa Kanya. 그러면 우리가 이제는
안식일을 주일로서 지키는 의미에 대해서 좀 이해해 보겠습니다. At ngayon tignan natin po kung ano po yung ipinagigiling ng tao. 우리가 Bakit itigilan siya 유대인들처럼 sa 토요일 날 그 안식일을 지키는 것이 아니라 이제는 주일 날 예배로서 지키는 이유가 있는 것이죠. So, hindi po tayo katulad ng Hudyo na Saturday ang kanilang Sabbath day, kundi meron tayong dahilan kung bakit ang linggo ay magiging Lord's Day natin Sabbath. 초대교회는 예수 그리스도의 부활을 기념하여 안식일 주간의 첫날로 모였습니다. So, ang ating early church, i-celebrate nila po ang muli pagkabuhay ni Yesu Cristo bilang unang araw sa linggo na ay 그래서 Sabbath. 처음에 초대교회는 안식일에 유대인 회당에서 다 같이 모이지 않습니까? Di ba po yung mga early church, magtitipon po sila doon sa sinagoga sa unang araw ng linggo. 그리고 이후에 예수님을 주로 고백하는 사람, 예수님의 부활을 믿는 사람들은 그 다음 날까지 지키면서 성례를 행했어요. Tapos yung mga tao na naniwala sa muli pagkabuhay ni Jesus, nandoon po sila hanggang sa sunod na araw para ma-celebrate. 안식 후 첫날 부활하신 예수 그리스도를 기념하여 예배를 드리게 된 거예요. Upang alalahin nila po, ito ay magiging alaala nila tungkol kay Jesus na muling nabuhay pagkatapos sa sunod ng araw ng Sabat. 그 이후로 우리는 이제는 일요일날, 주일날로 정해서 예배를 드리게 되는 것이죠. Kaya kasama ng meaning na ito, tayo po ay mag-worship sa Diyos sa linggo. 자, 여섯 번째 주일을 대하는 우리의 자세입니다. At number 6, ito po ang ating saloobin sa pagbibigay ng worship sa Diyos linggo. 주일은 예배를 드리는 시간입니다. So, ang linggo, ito po ang oras ng magbigay ng worship. 그리고 개인의 경건을 위한 사적 예배의 시간을 갖는 것입니다. At ito din po ang oras na magkaroon po ng personal time para magbigay ng papuri at worship sa Diyos. 예배자로서 말씀의 믿음과 순종의 결단을 하는 날입니다. Bilang isang worshiper, ito yung oras, araw na mapapasiya po tayo sa pananampalataya at pagsunod sa salita niya. 그러니까 주일날만큼은 우리가 예배를 통해서 하나님을 경외하고 하나님과의 관계를 회복하는 시간으로서 중요한 날이다라는 것을 인식해야 된다는 것이죠. Kaya kailangan natin po tandaan ang Sabat. Ito po ay magiging Lord's Day na magbigay po tayo ng ating pananampalataya, pagsunod sa kanyang salita. 그리고 이때에는 가급적이면 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 그런 어떤 일들을 우리가 할 수 있는 것입니다. At dapat maaari din natin, kaya natin gawin ang mga gawain na mapapakita ang kanyang papuri at kalulatihan sa kanya. 병자들을 방문하거나 구제하는 사역과 같은 생명 유지에 필요한 일들을 할 수 있는 날인 것이죠. At ito din po ang araw na pagdalaw natin po sa mga may sakit at tulungan natin sa bawat ministry at panatilihin natin po ang buhay. 그러면 안식을 더럽히는 일이 무엇일까? Then ano po kayong mga bagay na nagdumi sa Sabat? 예배를 가볍게 여기는 것입니다. So, pamamaliit natin po ang worship. 하나님의 구원받은 백성이 예배를 드리지 않는다는 것은 사실 상상하기 어려운 일이긴 하죠. So, ito po ang isang bagay na hindi natin ma-imagine yung mga tao na ligtas sa magitan ng Diyos ay hindi nag-worship sa Kanya. 그런 만큼 우리가 안식일을 더럽히는 일들이 예배를 가볍게 여기고 그리고는 그 시간에 세속적인 어떤 벌이나 그리고 여러 가지 어떤 내 여가 활동을 목적으로 하는 것 이것을 그만인 거예요. Kaya ito ay pinabawal ng Diyos, hindi natin pwede na pagmaliit natin po ang worship at gamitin natin ang araw na yan para sa mga makarundong gawain. 그리고 하나님을 알아가고 하나님을 예배하는 것에 대하여 게으른 자세를 경계합니다. Dapat maingat po tayo sa ating saloobin na may katamaran upang magitin or ibahagi ang salita ng 이런 Diyos. 것들은 하나님의 목적과 상관없는 삶으로서 연결되기 때문에 그렇습니다. Dahil ito ay connected po sa buhay na walang interesado sa Diyos. 나이를 멈추고 하나님 일을 위해 집중하는 시간입니다. Kaya ito po ay oras na tigilin natin ang ating sarili gawain at mag-focus lang po sa Diyos. 주의를 지키는 것은 하나님 나라 백성으로 사는 신앙의 표지인 것입니다. Kaya kapag makiingat ng worship service sa linggo, yan po yung ating saloobin na ibibigay ang ating sarili sa Kanya. 이제 5계명부터 보도록 하겠습니다. Tingnan natin po ang panglimang utos. 5계명은 사람과의 관계 속에서 나타나는 하나님의
성품입니다. At pang-lima naman po, ito ay katangian ng Diyos na makikita natin mula sa ugnayan ng tao. 5계명 중에 5계명은 네 부모를 공경하라라는 계명이죠. Ang pang-lima, ito ay igaling mo ang iyong ama at ina. 하나님이 세우신 권위의 구조를 나타내는 것입니다. Ito ay napapakita sa structure of authority na itinatag ng Diyos. 부모를 공경할 수 있는 것은 하나님을 경외하기 때문에 가능한 것입니다. Maaari din natin maigalang ang ating magulang dahil pagkabitagan tayo sa Diyos. 하나님을 경외하기 때문에 부모를 공경하는 것으로서 실천되는 것입니다. So dahil meron po tayong pagkabitagan sa Diyos, kaya maaari din natin igalang ang ating magulang. 부모는 하나님의 대리적 권위를 자녀를 향한 하나님의 대리적 권위를 가지고 있습니다. At ang magulang ay may tinatawang otoridad ng Diyos sa mga anak. 하나님께서 우리에게 자녀를 허락하신 것은 하나님께서 우리에게 맡기신 일이라는 거죠. Ang dahilan na binigay ng Diyos ang mga anak sa atin po dahil yan yung pinapagawa, pinahintulad niya sa atin. 그래서 부모가 자녀에 대한 어떤 목표를 가져야 하는가? So ano po ba yung mga goals na meron sa magulang para sa ating mga anak? 하나님의 사랑으로 온전하게 하는 것이 자녀를 향한 본질의 목표가 되는 거예요. Ito po ay magiging essence goals para po sa mga magulang na buuin natin po ang ating anak sa salita ng Diyos. 그래서 부모는 자녀를 사랑하고 이해하고 보호하면서 양육하는 것입니다. Kaya ang ating mga magulang, i-train, i-nurture, i-grow natin po ang ating mga anak sa gamit ng salita ng Diyos. 인간 사회에서 가장 작은 질서가 가정입니다. So ang pinakamaliit na kaayusan na meron po sa ating society, ito po ang pamilya. 가정의 질서는 사회 교육 권위의 질서 기초가 됩니다. Dahil ang kaayusan na meron sa pamilya, yan po ang saligan ng kaayusan ng otoridad sa lipunan at sa church. 제5계명은 가정에만 국한되지 않고 모든 권위 질서를 원형으로 보는 것입니다. So ang panglimang utos, hindi lang po siya na-apply sa ating pamilya, kundi sa bawat lipunan at sa ibang bagay na may otoridad. 우리 자녀들이 어디서 칭찬받을 일이 있으면 야, 저 부모 누구야? 부모가 참 잘 가르쳤네 라고 얘기하죠. Kapag mayroon po ang ating anak, pinuri siya ng ibang tao, sinasabi nila, sino kanilang magulang na napakahusay ang kanyang edukasyon sa kanila. 근데 자녀들의 행동이 굉장히 나쁜 행동을 많이 하면 어떻게 합니까? Pero ano pong mangyari kapag ang mga ginagawa ng iyong anak ay hindi maganda, mga masama lang? 그럼 부모가 같이 욕을 하는 거죠. Then yung kanilang magulang din, maririnig nila ng parehas na hindi magandang salita. 집에서 어떻게 교육을 시켰길래 저랬나? So ano ba yung tinuro nila sa bahay na gano'n yung anak? 그러니까 이 가정 안에서의 교육은 전 사회로서 영향이 되어지는 가장 작은 기초다라는 것을 우리가 이해해야 됩니다. Kaya dapat paunawan po natin ang kaayusan na meron sa loob ng kaayusan o tinuturo sa loob ng pamilya. Yan din po yung maging saligan sa ating kaayusan ng otoridad sa lipunan o sa ibang lugar. 5계명은 합법적 권위에 대한 공경과 복종까지 의미합니다. At ang panglimang utos na saklaw ng paggalang at pagsunod sa lahat ng lehitimong otoridad. 칼빈과 개혁주의에서 정의하는 공경의 의미는 무엇일까요? Ano po bang kahulugan ng paggalang ayon kay Calvin sa Reform? 하나님이 세우신 권위를 존중하고 합당한 존경을 표하는 것입니다. Igalang ang otoridad na itinatawag ng Diyos at magbigay ng karapatang paggalang. 존중하는 마음, Ang puso ng galang, 그리고 순종하는 행동, ang ating gawain ng 그리고 pagsunod, 감사함과 인내, ang pagsasalamat at paghihintay, 그리고 부모와 권위 있는 자들을 위해서 기도할 수 있는 것. at maaaring manalangin para sa ating magulang at mga tao may otoridad. 이것이 자녀가 부모를 향해서 공경하는 의미인 것이죠. So ito po yung kahulugan ng paggalang na meron sa mga anak sa kanilang magulang. 뿐만 아니라 모든 합법적으로 세워진 그 권위에 대하여 공경하는 자세가 그렇다는 것입니다. Hindi lang po yan, kundi ito din po ang saloobin ng paggalang na meron po tayo sa lahat ng mga lehitimong otoridad. 5계명에서 부모를 공경하라는 것은 부모는 모든 윗사람의 직분을 대표하는 것으로서 묘사된 의미입니다. Ang dahilan sa ikalimang utos, sinabi po igalang po ang iyong ama at ina dahil sila yung kumakatawan sa lahat ng nakataas na tungkulin. 그렇기 때문에 부모에 대한 태도는 하나님에 대한 태도로 사회 질서에 대한 태도로 연결이 되는 것입니다. Ang kanilang saloobin
para sa kanilang magulang, ito din po ay parehas sa kanilang saloobin sa Diyos at saloobin sa lipunan na ito. 우리 가정에서는 부모에 대한 공경이죠. Di ba po sa loob ng pamilya, ito po ay paggalang sa ating magulang. 교회에서는 목회자와 장로님이나 중직자들에 대한 공경으로 나타납니다. Sa loob ng simbahan, ito po ay paggalang sa ating pastors or mga elders, mga church officers. 국가에 대해서는 통치자에 대한 공경이고요. Sa bansa naman po, ito ay paggalang sa pinuno. 학교, 직장 같은 데서는 선생님이나 그런 나보다 위에 있는 직급에 있는 분들을 향한 공경의 의미도 포함됩니다. Sa ating paaralan o sa ating trabaho, yan po yung magiging paggalang sa ating teachers o yung mga tao na sa mas mataas na posisyon kaysa atin. 사회 질서 전체에 대한 태도를 이야기하는 Dito 것입니다. po ay tinutukoy sa saloobin natin tungkol sa kaayusan na meron sa buong lipunan. 그러면 어디까지 공경하고 복종해야 될까요? Then hanggang saan po ba tayo maggalang at magsunod? 개혁주의는 절대적인 복종을 얘기하지 않습니다. Sa reform, hindi natin po sinasabi ng absolute na pagsunod. 합법적이고 정당한 권위에 대한 복종을 강조합니다. Kundi gusto nila po na hindi mo pagsunod at paggalang sa kanila. 하나님의 명령을 어기도록 요구될 때에는 불복종하는 것입니다. Kapag hinihiling nila po ang labagin ng utos ng Diyos, dapat hindi tayo sumunod doon. 단 불복종할 때의 태도는 항상 겸손과 정중함을 요구합니다. Pero ang saloobin ng hindi pagsunod ay palagi dapat hinihingi ng kababaang loob at paggalang. 성경에서는 아무리 악한 왕일지라도 그들에 대해서 대항하지 말아야 될 것을 이야기하고 있습니다. Dahil sa Biblia, kahit gaano kasamang hari man yun, sinasabi tinuturo nila sa atin kung paano magsunod at hindi magsuway sa kanila. 그러나 그런 불의에 대해서 저항하는 자세는 항상 겸손과 그리고 정중함으로써 대해야 된다는 것이에요. Pero kapag hindi po tayo sumunod ng okay sa mga sinasabi nila, dapat palagi na sa atin po ang saloobin na kababang loob at paggalang. 자, 우리 위에 자녀들이 있지 않습니까? So, nandito po ang ating mga youths. 우리가 부모님의 말씀에 저항해야 될 때가 있어요. So, minsan meron tayong mga beses na hindi po tayo sumunod o mag-against po tayo sa sinasabi ng ating magulang. 그게 언제일까요? Kailan po kaya yun? 너 앞으로 교회 가지 마. Nung sinabi nila, huwag ka na magsimba. 거기에 대해서는 하나님의 뜻이 우선에 있기 때문에 우리가 부모님의 말씀에는 저항할 수 있어요. Kapag dito po ang sinabi ng ating magulang, yan po din ay lalaban sa nais ng Diyos, sa kaloob ng Diyos. Kaya, maaari din tayo lumaban sa kanila. 예를 들어서 너 저거 훔쳐와. So, halimbawa, may nagsabi, nakaw mo yun. 저 사람 좀 가서 말 안 들으니까 좀 손 좀 봐줘. Or, lumapit ka sa tao na yan, sasakalin mo siya dahil hindi siya nakikinig. 하나님의 뜻과 반대되어지는 그런 어떤 강조에 있어서는 우리가 거부할 수 있는 것입니다. Kaya kapag ito po ay yung mga salita na yung mga tingin na hindi sumasampalataya sa Diyos, mahalin natin siya, hindi sumusunod. 그런 만큼 부모나 위의 권위를 가진 자의 자세는 굉장히 중요한 거예요. Kaya napakahalaga din po ang saloobin yung mga attitudes na meron sa mga tao na sa pagkaas sa posisyon or ang ating mga magulang. 부모를 공경하라라고 한 것은 가정 안에 있는 자녀들에게만 준 말씀이 아닙니다. Nung sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ama o ina, hindi na lang ito sinabi sa mga anak sa loob ng pamilya. 부모들과 권위를 가진 자들에게 주시는 말씀입니다. Kundi ito din po ay mensahe para sa mga magulang at yung mga tao sa mataas na posisyon. 네 번째 보면 제5개 되면 권위를 파괴한 것과 권위를 남용하는 것을 금합니다. Number 4, ipinagbabawal ng paglimang utos ang pagsira sa otoridad at ang pag-abuso. 아랫사람의 죄는 무엇일까요? So ano po ba yung mga kasalanan na nakababa? 순종하지 않는 것, Hindi sumusunod, 반역하는 행위, paghimagsik, 윗사람을 무시하고 경멸하는 것, pagwawalang bahala at pagmamahal, 비난과 부정적인 언행, paninisia ng ating pananalita, 부모나 목사와 통치자에 대한 조롱. pag-uwian sa mga magulang pastor or pinuno. 이것이 아랫사람에게 금하는 겁니다. So yan po yung mga kasalanan na mayroon sa 그리고 nakakataas. 윗사람에게 금하는 것이 뭘까요? Ano po ba yung mga pinabawal sa nakakataas? 윗사람은 하나님 앞에서 섬김의 직분자로서 책임을 다해야만 공경받을 자격이 생긴다라고 칼빈은 이야기합니다. Sinabi ni Calvin na yung mga nakakataas
dahil sila yung naglilingkod sa harap ng Diyos, kaya dapat tumupad po sila ng kanilang tungkulin bilang lingkod sa Diyos at upang maging karapat-dapat na igalang. 권위를 남용하는 것, Kaya pang-abuso sa kanilang otoridad, 폭력적 지배, marahas na panghari, 그리고 정직하지 않은 것과 불의, walang katapatan at kawalang katarungan, 공평을 무너뜨리는 것, nasisira sa pagkakapantay-pantay, 자기 영광을 추구하는 것. at paghahanap ng sarili kaluwalhatian. 그것이 권위를 가진 자가 하지 않아야 할 부분들인 Ito 것이죠. yung mga bagay na bawal po at hindi gawin ng mga tao may otoridad. 그리고 부모의 책임을 강조하고 있습니다. At ini-emphasize nila po ang pananagutan ng magulang. 부모는 자녀를 사랑으로 양육해야 해요. Dapat pag-aarugan natin po ang anak gamit ang kasama ng pag-ibig. 그리고 무엇보다도 신앙 교육에 있어서 부모는 책임을 가지고 있습니다. At more than anything, ang magulang sila po yung may responsibilidad sa pagtutulog ng pananampalataya. 그리고 신앙과 삶에 있어서 자녀들 앞에 모범을 보이는 것이에요. At sila din po yung magiging pagkuwaran sa pananampalataya sa harap ng mga anak. 또한 자녀들을 보호하는 책임을 갖고 있어요. At meron din po silang responsibilidad mag-ingat sa kanilang anak. 부모는 하나님께서 맡기신 자녀에 대해서 하나님께서 정하신 질서를 따라 온전하게 성장하도록 보호하고 양육해야 할 책임을 갖습니다. Kaya mga magulang, meron po tayong responsibilidad na iingat at alalain at ululugan natin po ang mga bata katulad na ginawa ng Diyos sa atin. 그래서 칼빈은 부모의 권위는 폭정이 아니라 돌봄을 위한 권위다라고 Kaya 이야기합니다. sinabi ni Calvin na otoridad ng magulang ay hindi paninigil, kundi otoridad para sa pang-aaruga. 5계명의 핵심을 정리해 보겠습니다. So, ibuod natin po ang diwa ng panglimang utos. 하나님이 세우신 모든 권위를 존중하라. So, igalang natin ang lahat ng otoridad na itinatag ng Diyos. 부모를 공경하라. Igalang ang mga magulang. 교회와 국가의 정당한 권위에 순종하라. Sumunod sa makatarungang otoridad ng Iglesia at Estado. 권위자는 사랑과 공의로 아랫사람을 섬겨라. Ang may otoridad ay maglingkod sa nakakababa ng may pag-ibig at katulungan. 하나님의 명령과 충돌할 때는 하나님께 순종하라. Kapag sumasalungat sa utos ng Diyos, sumunod ka sa Diyos. 제5계명의 핵심은 하나님께 세우신 질서를 존중하고 각자의 위치에서 사랑과 책임을 다함으로 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. Kaya ang diwa po ng panlimang utos ay igalang ang kaayusang itinatag ng Diyos at sa pamamagitan ng pagtutupad ng pag-ibig at pananagutan sa kanilang lugar, magbigay ng kabaligyan sa Diyos. 누가복음 2장 51절 52절에는 예수님께서 부모 된 어머니에게 어떻게 순종했는가라는 것이 잘 나타나 있습니다. Sa Luke chapter 2 verse 51 to 52, makikita po natin kung paano igalang ni Jesus sa kanyang ina. 예수님께서 나사렛에 이르렀을 때 그 어머니를 순종하여 받음이라라고 기록하고 있습니다. Nakasulat po dito na kung si Jesus ay sumama sa kanila pauwi sa Nazareth, siya ay naging masunurin sa kanila. 그래서 하나님과 사람에게 더욱더 사랑스러워 하시더라라고 기록하고 있습니다. Sabi dito na patuloy na lumaki siya sa pag-ibig at nakatulugod sa Diyos at sa mga 그리고 tao. 빌립보서 2장 5절에서 8절을 보면 예수님은 하나님의 뜻에 죽기까지 복종하셨습니다. Kung tingnan niyo po sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, na si Jesus sumunod siya sa Diyos hanggang siya sa kamatayan. 예수님께서 먼저 모범을 통해서 우리에게 보여주신 구절들입니다. Ito yung mga verses na pinakita po ni Jesus bilang waran sa atin. 6계명을 보도록 Tingnan 하겠습니다. natin po ang panganig na utos. 살인하지 말지니라. So, huwag kang papatay. 6계명은 모든 죽임을 의미하는 것이 아니라 불법적이고 악한 살인을 의미합니다. So, ang patay na tinutukoy sa anim na utos ay hindi po lahat ng patay, kundi yung mga illegal at yung mga masasamang patay. 살인이 왜 죄일까요? So, bakit kasalanan po yung 생명은 pagpapatay? 하나님이 주셨기 때문입니다. Dahil ang buhay ay mula sa Diyos. 우리는 자신의 생명과 이웃 생명을 잘 보호해야 할 책임을 가지고 있습니다. Kaya meron po tayong pananagutan, ingatan ang sarili nating buhay at ang buhay ng kapwa. 왜냐하면 모든 사람은 하나님의 형상대로 지음을 받았기 때문에 그렇습니다. Bakit po ba? Dahil lahat ng tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. 그리고 하나님께서 사람에게 생육과 번성의 책임을 주셨습니다. At binigay ng Diyos sa tao ang pananagutan, pag-anak at pagdami. 그러니까 하나님은 우리가 생육하고 번성하여 확장되어지는 그 생명으로서의 방향성을 제시하시지 우리가 다른 사람을 해치거나 죽이는 행위에 대해서는 범죄라고 알게 하시는 거예요.
Kaya ang Diyos, ang tinuturo niya po sa atin ay ang direksyon na upang mapakarami tayo at punuin at mamahalan na natin ang mundo na ito. Hindi yung direksyon na papatayin natin na sirain o isaktan natin ang iba. 왜냐하면 살인은 하나님의 형상을 훼손하는 행위이기 때문에. Dahil ang pamatay, ito po ang gawain na sisira sa wangis ng Diyos. 생명은 하나님께 속한 것이기 때문에 사람의 의미로 제거할 권리가 없습니다. At dahil ang buhay ay ang Diyos po ang may-ari ng buhay, kaya wala po tayong karapatan na sirain natin ito. 우리가 살인 행위에는 무엇이 있는가? Ano ba yung meron sa mga gawa ng papatay? 직접적인 살인 행위가 있습니다. So meron tayong tuwirang gawa ng papatay. 누군가를 죽이는 행위, Yung gawain na patayin natin ng isang tao, 내 스스로 죽음을 맞이하는 행위, or ikaw pinili mo ang iyong sarili na mamatay, 그리고 뱃속에 있는 아이를 죽이는 행위, or ipurahin natin or i-abort natin ang anak, yung baby, sangkot sa loob ng ating tiyan. 죽을 것을 알면서 가는 행위. Or kung ituloy natin ang ating lakad kahit alam natin na tayo ay mamatay. 스스로 죽음을 선택할 권리가 없어요, 사람에게. So wala po tayong karapatan na piliin na tapusin natin ang buhay. 요즘에 그런 거 아세요? 그 여성들이 자신의 그 권리가 이제 내 안에 있는 뱃속에 있는 아이들도 내 권리를 위해서는 죽일 수 있다라고 해서 낙태를 합법화해달라라는 주장들이 많아요. So, alam niyo po ba na sa panahon natin ngayon dahil lalo gusto nila hanapin ang rights ng mga babae, kaya ginamit nila po ang rights upang i-abort ang kahit yung baby sa loob ng kanilang tiyan. 아니요, 생명은 하나님께 속한 것이기 때문에 인간 마음대로 그것을 죽일 수가 없는 거예요. Pero ang buhay, ang Diyos po ang may-ari nito sa lahat ng mga buhay, kaya hindi po tayo pwede piliin bilang tao kung tayo ay magbuhay man hindi. 그리고 간접적 살인 행위가 있습니다. Meron din po tayong mga saklaw na di tumira. 미움, 분노, 증오, 악한 말, 욕설, 그런 폭력적인 환경을 조성하는 언어들, 이런 것들이 간접적 살인 행위죠. So kasama po yung mga pagkabuod, galit, pagkabuhi, o masasamang salita, pag-insulto, paglikha ng marahas na kapaligiran. 누군가를 직접적으로 죽이진 않았지만 그런 어떤 폭력을 통해서 그 상대방의 어떤 미워하는 것까지 예수님은 살인하는 것으로서 제정하셨어요. So kahit hindi natin po directly na pinatay natin ang isang tao, pero sa halina na paglikha ng marahas na mga kapaligiran or mga buod natin sa ibang tao, sabi ng Diyos yan din ay kasama siya papunta. 형제에 대해서 비난하거나 조롱하는 행위에 대해서도 예수님은 그것을 살인하는 것과 같다라고 말씀하셨어요. Kaya kapag inabang natin ang ating kapwa o kapatid, yan ay parehas din sa pagpapatay. 그래서 우리가 정말 하나님의 성품을 따르는 사람들은 쉽게 다른 사람들을 조롱하거나 비난하지 않습니다. Kaya ang mga tao na sumusunod sa wangis ng Diyos sa katangian ng Diyos, hindi tayo madaling mag-criticize or yung natin ng ibang tao. 그것이 우리가 하나님의 거룩한 백성으로서 성장하는 과정에서 나타나는 열매예요. Dahil ito po ang mga bunga na makakaroon sa atin habang tayo'y lumalago sa loob ng katangian ng Diyos. 그리고 자기 자신을 파괴하는 행위를 금지하셨습니다. Binabawal niya po ang gawaing sumisira sa kanilang sarili. 예를 들어서 약물, 어떤 중독 이런 것들 있죠. So halimbawa yung mga droga o mga addiction. 신체적으로나 정신적인 학대들. So ito yung mga abuso sa physical man o sa mental. 보면 영상 보면 그 약을 해가지고 사람이 자기 몸을 죽지 못하고 하는 그런 모습들도 많이 보지 않습니까? Di ba po makikita natin sa mga videos dahil nagdruga po sila, hindi nila makontrol din ang kanilang sariling katawan. 그런 어떤 자신을 가하는 행위, 자신을 학대하는 행위를 근절하고 있습니다. Kaya binabawal ng Diyos na i-abuse po ang iyong sariling katawan. 그리고 부주의로 인한 생명 침해 또한 금지하고 있는 겁니다. Binabawal din ng Diyos ang pananakit sa buhay dahil sa kapabayaan. 안전의 의무를 소홀하게 하는 것, 타인을 위험하게 하는 행위, 생명을 경시하는 문화 이런 것들이 포함됩니다. Kaya hindi tayo mag-ingat sa mga securities na meron po sa atin or isaktan natin ng ibang tao, yan ay kasama na lahat bawal. 신명기 22장 8절에 잘 기록하고 있습니다. Ito ay nakasulat din sa Deuteronomy chapter 22 verse 8. 자, 하나님께서 어떻게 말씀하셨냐면 집을 지을 때는 지붕에 난간을 만들어서 사람들이 떨어지지 않게 해라라고 말씀하셨습니다.
Ano bang sinabi ng Diyos? Nalagan ninyo ang harang, ang bubong ng bahay na gagawin ninyo upang hindi kayo managot sa kalimay mahulog mo na doon. 우리가 집을 높이 지을 때에는 혹시나 떨어질까 싶어서 안전 그 장치들을 만들어 놓잖아요. Di ba po kapag mataas yung mga bahay na binibuild natin, syempre meron po tayong mga harang para hindi mahulog yung mga tao. 왜냐면 그 다른 사람이 그거 안전에 소홀해서 떨어져가지고 그 피를 흘릴까 한다라는 것 때문에 하나님께서는 그것을 법으로 제정하신 거예요. Ito ay batas na tinayo ng Diyos dahil ayaw niya madugo ang isang tao dahil sa kababayaan ng ibang tao. 그래서 집을 지을 때에 지붕의 난간을 만들어 사람이 떨어지지 않게 하라. 그 피가 네 집에 돌아갈까 아니라 라고 기록하고 있습니다. Kaya nakasulat po na lagyan ninyo ang harang ang bubong na bahay na gagawin nyo upang hindi kayo manakot sa kalimay mahulog na laro. 이 계명은 다른 사람의 생명과 안전을 보호하는 계명이기도 해요. Kaya ang utos na po ito din po siya isa sa utos na iingat natin, alalahanin natin, protektahan natin po ang safety at buhay ng ibang tao. 단지 다른 사람을 해치거나 혹은 내 스스로를 해치는 행위가 아니라 다른 사람과 내 생명을 귀하게 여기고 보호할 권리까지 이야기하고 있는 거예요. Kaya ito din po ay tungkol sa rights na meron sa atin na hindi tayo ma-harm ng ating sarili or iba, kundi kailangan din natin ingatan or iprotektahan yung safety at life ng iba. 그래서 율법명이 요구하는 것은 무엇인가요? So ano yung hinihingi ng pang-amin na utos? 우리는 생명의 주권자가 아닌 관리자, 청지기입니다. So hindi po tayo yung may hawak o Panginoon sa ating buhay, kundi tayo yung alaga at tayo yung steward nito. 내 생명은 내 것이 아닌 하나님의 것이며 잘 관리해야 할 책임을 갖습니다. Hindi ako yung Panginoon sa buhay, kundi ang Diyos po yung ang Panginoon natin. Kaya meron tayong pananagutan na ingatan dito. 자신의 생명을 잘 유지하고 관리하는 것. Kaya ingatan na lagayin ang ating buhay. 타인의 생명을 잘 보호하고 구조하고 돌보는 것. At pagsagip or pag-aaruga natin ang buhay ng iba. 더욱이 약한 자를 돕는 것, 가난한 자와 병든 자들을 보살피는 이 모든 것들이 이 계명 안에 포함되어 있는 내용들입니다. Kaya ang pagtutulong sa manghina katulad ng may sakit o mahirap na tao, yan po ay lahat kasama sa hinihina pangalan ng Diyos. 그래서 십계명을 볼 때는 반드시 두 가지 관점을 같이 봐야 돼요. Kaya every time na tumingin po tayo sa ating Ten Commandments, dapat dalawang pananaw na meron sa atin. 하라라고 말씀하신 것은 하지 말라는 것도 어떤 그러면 하지 말라는 것은 무엇인가를 봐야 되고요. Kapag sinabi ng Diyos na gawin mo ito, then at the same time na natin kung ano yung pinabawal niya. 하지 말라라고 한 것은 그러면 하라라고 하시는 것이 무엇인가라는 관점으로 봐야 돼요. Kapag sinabi ng Diyos mga po itong gawin, then hanapin po natin kung ano yung pwede na gawin natin. 단지 하지 말라는 것은 하지 말라고 하는 것에 끝나는 것이 아니라 이렇게 해라는 것이에요. Dahil hindi lang po basta sinabi ng Diyos na huwag mo itong gawin, hindi siya natapos doon, kundi palagi may sunod. Tinuro niya sa atin ano yung dapat natin gawin. 그래서 칼빈은 여기에 대해서 이렇게 정의합니다. Ito po ang sinabi ni Calvin tungkol dito. 하나님이 금하신 것에는 그 반대되는 선이 반드시 포함된다. Sa anumang ipinagbabawal ng Diyos ay lagi kasama ang katumbas nitong mabuti. 살인하지 말라는 것은 살려라 하는 것이고요. Yung sinabi na huwag ka magpapatay, ibig sabihin iligtas mo siya. 그리고 지키고 보호할 것을 함께 명령하고 있는 것이다. At inuutosan niya po sa atin kung ano yung i-keep at i-protect. 제가 그럼 여기서 질문 하나 드릴게요. Then, ngayon ito po yung tanong ko. 사형제도는 어떻게 우리가 바라봐야 될까요? So, paano ba natin tingnan ang parusang kamatayan? 국가마다 사형제도가 있는 나라가 있고 없는 나라가 있죠. So, depende po sa mga countries, meron pong death penalty at meron din wala. 저희 대한민국 같은 경우는 사형제도가 유효하지만 사형이 집행되고 있지는 않아요. So, sa Korea naman po, meron po tayong death penalty na ito, pero hindi nila ito ginagawa. 많은 사람들이 사형제도는 없애야 된다, 폐지해야 된다라고 이야기를 합니다. Maraming tao sinasabi, dapat na wala po, hindi na walang isa na yung parusang kamatayan na ito. 어떤 사람은 정말 악한 사람들의 경우에는 사형제도도 필요하다라고 이야기하기도 해요. Pero meron din po mga tao na sinasabi, kapag siya talagang masamang tao, then dapat gamitin natin yung death penalty sa kanya. 자, 나는 사형제도를 반대합니다. So, taas mo ang kamay kapag hindi din kayo disagree sa death penalty. 그러면 사형제도를 찬성합니다. Then, payag po kayo sa death penalty na ito. 네? Wala po ba? 자, 네.
이야기를 하고 있어요. So, meron din pong nakasulat tungkol sa parusang kamatayan dito sa Biblia. 사형은 살인이 아니다라고 이야기를 합니다. Sabi doon na ang kamatayan, parusang kamatayan ay hindi parusang kamatayan. 국가는 사형 집행의 권한을 가지며 사형 집행은 공의롭게 심판해야 된다라고 이야기를 해요. So, ang ating estado, meron po silang karapatan upang pagbitay ng parusang kamatayan na ito, pero dapat ito ay matuwid din. 사회 질서와 생명의 정비성을 보호하기 위한 조치로서 필요하다라고 보는 것입니다. Ito din po ay isa sa institusyon na kailangan nila para maayusan natin ang kaayusan sa ating 그래서 mundo. 개혁주의 관점에서는 사형 자체는 정당하지만 운영 방식은 굉장히 신중하게 해야 된다라고 생각하고 있습니다. Kaya sa pananaw po ng ating reform naman, makatarungan po ang parusa ang kamatayan, pero ang proseso nito ay dapat maging maingat tayo doon. 자, 성경에서 하나님께서 제정하신 법 중에 사형 집행에 있어서 허락하신 사건의 내용이 뭔지 아세요? Alam niyo po ba kung ano yung laman ng incident na ginatulang ng Diyos tungkol sa pagbabatay nito? 누군가를 고의로 죽인 사람, 살인자. Yung mga murderer na sinadya niya patayin ng isang tao. 하나님이 뭐라고 말씀하신지 아세요? Alam niyo po kung anong sinabi ng Diyos tungkol sa tao. 이웃을 고의로 죽였으며 너는 그를 내 재단에서라도 잡아내려 죽일지니라. Sinumang mananakit ay makapatay sa kanyang kapwa ay dapat din patayin. 그리고요, 납치하거나 인신매매하는 사람들에 대해서도 하나님은 사형을 합법화하고 있습니다. At justify din po ang parusang kamatayan sa mga tao, pagdukot at pangangalakal ng tao. 사람을 납치해서 그 사람을 팔았거나 자기 밑에 두는 사람은 반드시 죽일입니다. Kaya yung mga tao nagdukot ng iba, tapos nilagay niya, pinatrabaho niya po para sa aking sarili, siya din ay karapat-dapat mamatay. 그리고 부모를 치거나 부모에게 저주를 한 경우에도 하나님은 말씀하셨어요. Pati yung mga tao na pananakit sa kanilang magulang or sinumpa ng kanilang magulang din ay parehas din ang patay. 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라. At sinuman magbuhat ng kamay sa kanyang ama at o ina ay dapat patayin. 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라. At sinumang magbura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. 그리고 성범죄 일부의 경우에도 하나님은 죽일 것에 대해서 말씀하고 있어요. At kapag ito din po ay kasama sa isang part of sexual crime that sila din ay mamatayin. 그리고 우상 숭배를 꾀하는 사람, 그 사람도 죽일 것에 대해서 하나님은 이야기하고 있습니다. At sabi din po dito, ang mga taong hinikayat or namuhudyok ng adultery, sila din ay mamatay. 이스라엘 백성들이 사도 바울을 돌로 쳐서 죽이려고 했잖아요. Di ba po yung mga Israelites gusto nila patayin sa Apostol Pablo gamit ng bato. 그리고 스데반 집사도 돌로 쳐서 죽임을 당했잖아요. Pati si Stephen, siya ay namatay dahil siya nabatuhan. 그게 신명기 13장 10절 말씀을 근거해서 그런 거예요. Ito po ay dahil sumunod po sila sa Deuteronomy chapter 13 verse 10. 왜냐하면 그들이 율법에 있어서는 저들은 종교법을 위반한 굉장히 이단자였거든요. Kasi pagdating sa kautusan, sila yung mga heresy na hindi sumunod sa kautusan na ito. 그러니까 하나님 여호와에게서 너를 끄어 떠나게 하려 한 자에 대해서는 돌로 쳐서 죽이라라고 명령하셔요. Kaya patuhin niyo siya hanggang mamatay sapagkat hinikayat niya ang kayong tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos at siyang naligtas sa inyong pag-aalipin ng 이 Diyos. 사형 제도에 대해서는 하나님의 사회 질서를 유지하기 위해 국가의 보복권,